Sa malabitukang manok na kalsada ng Misamis Oriental, matatagpuan ang ilang tagahakot ng tubig na buwis-buhay kung sumabit sa likuran ng mga naglalakihang sasakyan. Dito nga pala, hindi lahat ng truck ay pwede nilang sabitan. So yung hinahanap nila dito ay yung truck na medyo mabagal para hindi sila mapuwersa o mabigla sa bilis ng takbo dito. Sakay ng karitong gawa sa kahoy, walang takot na nagpapahila at iniakyat ang mga container papunta sa bahaging ito ng bundok kung saan ay pahirapan ng supply ng tubig. Tingnan nyo, yung gulong yung ilan ay kumakalas na dahil nga sa paulit-ulit na pagigib o paulit-ulit na pagbibiyahe nitong kariton. Nasa halos 4 na kilometro ang pinakamalayo nilang pinagdadalhan ng tubig at pabalik sa bukal kung saan sila umiigib ay kailangan nilang magpadaos-dos sa palikulikong kalsada. Nakakaaliw mang panoorin ang pakikipagsabayan nila sa daanan. Tila hindi naman madali ang magmaneho ng ganitong klase ng sasakyan. Ano mang oras kasi ay pwedeng kumalas o maghiwa-hiwalay mga piyesang hinango lang sa pinagtagpi-tagping kahoy. Mula sa bulubunduking bahagi ng Claveria ay nag-travel kami ng halos 1 oras papunta sa Matao at abalang parte ng Cagayan de Oro City. Maaga pa lang ay dagsana yung mga turista dito sa bahaging ito ng Mindanao. Nakita nyo naman na halos mapuno na itong parking area dahil nga sa dami ng mga turistang may dalang sasakyan papunta dito. So nandito po pala tayo ngayon sa bayan ng Claveria kung saan popular itong bayang to para sa mga turistang naghahanap ng mga naggagandahang tanawin. Halimbawa na lang, dito sa matatanaw natin, ilang metro lang yung layo mula dito sa kalsada. Sa taas naabot sa megit 900 meters above sea level, makikita mula dito ng klaro ang mga bulubunduking bahagi ng Mount Sumagaya at pinakamataas na parte ng Mount Balatucan. Mala Grand Canyon naman ang bahaging ito ng Claveria dahil sa lalim ng bangin at sa baba ay may mabatong ilog. Sa pambihirang taas na itong lugar kaya maliban sa malamig na ihip ng hangin na karaniwan ng mararamdaman sa kahit anumang oras, madalas ding masilayan dito ang pamayamayang sea of clouds, isa sa mga naging rason kung bakit dinadagsa ang view deck ng nasabing bayan. Dahil nga sa nasa kabundukan kaya paminsan-minsan biglang bumubuhos yung ulan, paminsan-minsan naman umaaraw. So yung pinaka inaabangan talaga dito ay etong sea of clouds dahil nga sa minsan natatabunan ng ulap etong nakakalulang tanawin. So madalas ganito yung panahon, medyo makulumlim pero walang ulan. Mapapansin sa mismong view deck ang naglalakihang dekorasyon tulad na lamang ng mais at logo ng munisipalidad na binuo pa sa pamamagitan lamang ng pagsasalansan sa mga makukulay na bato't halaman. Ipinapakita ng mga ganitong dekorasyon kung gaano kayaman ng Claveria pagdating sa mga produktong agrikultura. Yan, so sa gilid lang nitong view deck, makikita po natin itong pasalubong center kung saan mabibili po natin dito. Itong kanilang mga produkto na hango sa mga produktong agrikultura. Tulad na lamang nitong mga kape, tableya, itong mga dried fruits. Yan, parang sa Facebook ko lang to nakikita pero dito sa Claveria ay patok din to. So meron silang mga kape, ayan, yung mga brew. At eto sa baba, turmeric powder, yung mga calamansi juice, at madami pa. Perfect pang pasalubong. Pag nagagawi kami dito sa Claveria, hindi talaga namin maiwasan na hindi minto dito sa nagbebenta netong apple mango. Tingnan nyo naman kasi yung mga binebenta nilang mangga. Sir, magkano po dito? 150 kilo, sir. 150 yung kilo. Etong mangga na to, sir. Ano naman yung tawag nyo dito? Russian mango. Russian mango.
Ano yung pinagkaiba nito, sir, sa lasa? Maura sila sa lasa. Pares lang. Matamis din to. Sa mga nagtatanong, bakit nga ba tinawag na apple mango ito mangga? Dito pa lang, sa itsura niya, makikita nyo na kung bakit natawag siyang apple mango. So, ito yung pinaka-perfect na example kung bakit siya nagkaroon ng ganyang pangalan. Ayan. Kung mapapansin nyo, para po siyang mansanas. Kasi nga, pag nahihinog, namumula. O pag, halimbawang pwede ng pitasin, ay namumula. Katabing bayan lang ng Claveria ay etong Villanueva. At pababa dito sa sentro nitong bayan ay madadaanan etong malabitukang manok na kalsada. Karaniwan na yung mga ganitong kalsada sa mga ganitong bulubunduking lugar dahil nga sa eto yung nagsisilbing safe na daanan pababa dito sa bundok. Kung halimbawang i-straight kasi etong mga kalsada ay magiging matarik yung itsura ng kalsada. Kaya ginawang paliko-liko para hindi masyadong maramdaman ng mga motorista yung lalim ng bangin o yung taas ng bundok na dinadaanan nitong kalsada. Matapos ang maiksing oras na pamamasyal sa taas ng Misamis Oriental, ay agad naming tinungo ang bahaging ito ng Cagayan de Oro, kung saan umpisa alas 9 ng umaga ay nagsisidatingan na ang mga naghahakot ng tubig papunta sa taas ng puerto. Naabutan namin dito ang isa sa mga tagadala ng tubig na abalang nagsasalok ng mga container para agad na maihatid sa kabahayang nangangailangan na nito. Yan, so sakto, naabutan natin dito yung isa sa mga nagmamaneho netong kariton na kinakargahan netong mga tubig na dinadala naman papunta doon sa taas netong puerto. Tingnan nyo naman kung gaano kadami yung tubig na iniigib nila dito at dinadala papunta doon sa taas netong bundok. Isa-isa muna nilang isinasalok ang lahat ng dala nilang container dahil sa inilulublob na lang ang mga ito kaya madali na nilang napupuno at nahakot pakyat sa kariton. So dito nag-uumpisa o dito nagmumula yung mga tubig na dinadala nila sa mga kabahayan doon sa bundok. So dito nila sinasalok itong mga container na kaagad din namang napupuno ng tubig dahil nga sa bukal yung pinag-iigiban nila. Inilulublob lang dito yung container tsaka naman dinadala ulit dun sa kariton. Maliban sa nag-iigib ay nakasabayan din namin dito ang mga naglalaba at naliligo sa mismong gilid ng bukal. Ayan, so ito si sir, nag-aantay naman siya na matapos na mag-igib sila sir kasi maliligo naman siya dito. Saktong-sakto kasi solo na niya itong bukal. Kasi pag halimbawang maaga, ano ba yan sir, pag halimbawang maaga pa? Sir, maligo din pag maaga. Bakit dumadayo pa kayo dito para lang maligo? Wala kasi yung tubig eh. Matapos na malagyan ang lahat ng container ay tinatali naman nila ito ng maigi para hindi madaling makalas o mahulog habang ibinabiyahe. Dito sa kalsadang to, nag-uumpisa yung biyahe nila paakyat dito sa bundok. So sabayan po natin at alamin kung paano yung nagiging kalakaran sa ganitong trabaho. Mula sa bukal na pinanggagalingan ng tubig ay kailangan muna nilang itulak ang kariton ng halos 1 kilometro hanggang sa marating ang paanan nitong palikulikong kalsada. Sa puntong ito, dito na mag-uumpisa ang pinakamatinding hamon para sa mga tagahatid ng tubig sa taas ng puerto. Medyo kinakabahan ako kasi nga nung nakita ko sila kaninang nagpapahila ng truck ay talaga namang napakadelikado. Pag halimbawa kasing nahila na ito ng truck, wala na sa kanila yung control, kundi nasa truck na dahil nasa paakyat. Yung delikado dyan, kung biglang maputol yung tali. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay swerte. May mga panahon daw na hindi sila hinihintuan dahil sa makadaragdag lang sa bigat ng sasakyan, lalo na't kailangan ng buwelo pataas sa bahaging ito ng puerto. Sa tulong ng ilang traffic enforcer, napapayag namin ang truck na ito na may kargang mga hollow blocks na hilahin ng kariton namin pataas sa palikulikong kalsada. Dito nga pala, hindi lahat ng truck ay pwede nilang sabitan. So yung hinahanap nila dito ay yung truck na medyo mabagal para hindi sila mapuwersa o mabigla sa bilis ng takbo dito. Sakto may dumaang truck na yung laman hollow blocks na hindi pwedeng magpatakbo ng mabilis
Kaya nakasabay tayo. Dahil sa litat hindi akma ang uri ng gulong na nakakabit sa kariton, kaya ramdam namin dito kahit ang pinakamalit na lubak sa dinadaan ng kalsada. Andyan din ang pabigla-biglang buwelo ng truck na pwedeng makaputol ng lubid kung halimbawang hindi kayanin ang bigat ng hinihila. Maliban sa pagiging delikado, hindi rin namin magawang mailaga ng maitim na usok na binubugan ng humihilang truck at mga sasakyang nakakasabayan. Ayan na, so kakalasin na yung lubid. At saka naman naapakan yung preno para hindi umatras etong kariton. Grabe, tingnan nyo naman yung kalsadang dinadaanan nila dito at sa dami ng mga sasakyang nakakasabayan. Diyan pa lang, talaga namang nakakatakot na yung ganitong klase ng pagigib ng tubig. Yung buong laman netong kariton ay aabot daw ng mahigit 200 pesos yung nakokolekta o yung nagiging bayad dito sa mga taga-igib. So bawat isang ganito, isang container ay nasa 20 pesos at sa karaniwang bahay na tulad dito ay nasa 10 container yung kinakailangan nila. Yung kalakaran dito ay door to door, yung delivery. So dito tayo. Yan. So, medyo mabigat at sa isang araw ay nasa mahigit 10 beses silang akyat panaog dito sa bahaging ito ng puerto. Mula sa pag-iigib hanggang sa paglagay dito sa mga malalaking drum, eto yung package deal na ino-offer nila sir pagdating sa paghahatid ng tubig. So higit pa sa pagdi-deliver yung ginagawa nila dito sa mga nangangailangan ng tubig sa taas ng puerto. So meron pa daw sila mga customer na nasa taas pa nitong barangay at yun naman yung ginagawa nila pag halimbawang maaga pa. So ngayong hapon na, yung mga nangangailangan ng tubig na malapit lang dito sa baba, ayun naman yung kanilang sinisirbisyon. So tingnan nyo naman kung gaano kaswerte yung ilan natin mga kababayan na mayroon ng mga sariling gripo sa bahay. Ikutin lang, ipihitin lang yung gripo, lalabas na yung tubig. Pero dito sa kanila, kailangan pa nilang salukin mula doon sa baba, ita-travel, itutulak yung kariton, papunta dito sa taas. Saka naman, itra-transfer dito sa mga ganitong drum. Bawat baso na itong tubig ay napakahalaga para sa mga ganitong nag-iigib ng tubig. Habang inaantay natin na makumpleto o maibaba lahat itong mga kargang tubig, tingnan po muna natin itong kanilang kariton na ginagamit sa pag-iigib. So dito, meron silang upuan, ayan, at dito umuupo yung nagmamaneho nito. Ito naman yung manabela para madaling maitutuon sa isang direksyon kung saan papunta itong kariton. At sa baba nito, ito yung pinaka-preno. Yan, kung halimbawang pababa, dito aapak para hindi magtuloy-tuloy o dumire-diretso pababa dito sa puerto. So meron silang preno, ayan. At yung gulong po niya ay hindi po yung mga gulong na pang ganitong kalsada. DIY lang po yung gulong nila, may bearing sa gitna at mayroong goma sa gilid. Gawa po ito sa kahoy at anumang oras ay pwedeng kumalas. Depende sa kondisyon ng kalsada. Pag ganitong kainit, medyo delikado sa ganitong gulong dahil nga sa pwedeng kumalas yung goma na nakabalot dito sa gulong. So ngayon makikita po natin, itinatali na yung lubid na ginamit kanina pang hila dito dahil nga sa naghahanda na naman sila para sa panibagong round ng pag-iigib netong tubig. So tsamba ngayon, medyo malapit lang yung pinaghatiran nila ng tubig at hindi ganon katagal yung pagpapahila nila sa truck.
Kung sa pataas ay kailangan pa silang hilahin ng sasakyan para lang makausad. Dito naman sa pababa ay kaya na nilang tumakbo ng kusa. Sa tulong ng medyo matarik na kalsada, homemade na manibela at perenong galing lang sa mga pinagtagpi-tagping kahoy at goma na imamaniobra pababa itong kariton at ligtas namang nakakabalik sa lugar kung saan sila kumukuha ng tubig. So sa ngayon pababa na po kami kaya wala nang humihilang truck. Dahil nga sa medyo matarik itong kalsada kaya medyo mabilis din yung takbo ng mga kariton pababa dito sa puerto. Ilan na yung anak niyo, sir? Ito? Lahat ng pangailangan niyo? Oo. O manarbaho ka, sir. Taga-simana man sildo. Ang kini kay taga-adlaw man sildo. Oo. Manarbaho ka. Ya, taga-adlaw. Ang bata, mga iplite. Baon. May mga na-disgrasya na ba dito, sir? O, katong nagtuon na drive ito. Hindi ko ang drive. O, katong bago na drive niya. Bago na pa ito kariton. Kasap. Daga na matay na. Kuso ka dagat truck. Hindi ko ang drive. Kanaan mo na. Kana, limbag-limbag. Sabi kayo, may naman drive. Kadang, may drive singat yung. Hanggang ilang igib pa yung gagawin nyo ngayong araw? May naman, amuan na eh. Hapon mo dyan. Eto na yung last. Hapon mo dyan. Wow. So pag umaga daw ay mas madami yung mga ganitong kariton na nag-iigib ng tubig. At pag hapon naman ay sila sir na lang yung naghahatid ng tubig dito sa mga bahay. Sobrang dami ng mga kumakaway sa atin dito. Medyo madami din pala tayong subscriber dito sa Cagayan de Oro City. Kaya naman, yun, maraming salamat po sa inyong lahat. So buti na lang at meron po tayong nakasabay dito na subscriber. Ito po si Sir Russell. Yan, maraming salamat sir at naging posible etong ganitong vlog dahil nga sa yun, si Sir yung sinakyan natin papunta doon, papunta dito dahil nga sa layo ng mga pinagsusupply nila ng tubig. Grabe na mamaos na ako dahil nga sa kanina pa akong salita ng salita din pa lang sa kariton kaya pagpasensyahan nyo na yung boses ko kung medyo pausman. Yun. So importante na ipakita ko sa inyo kung gaano ka tindi, gaano ka challenging yung ginagawang pag-iigib ng mga taga rito. Grabe.